kayo po ay nasa Mindoro ngayon. Sa dami po ng pwede nyo puntahan, pero parang priority nyo ngayon ang Pola. Ano pong mayroon ang Pola na pinuntahan po ng ating Vice President ng Pilipinas? Oo, opo. Una po akong nabisita dito sa Pola, Oriental Mindoro noong taon ng 2023 dahil sa oil spill. Bumisita po kami at tinanong namin ng local government unit kung ano yung pwedeng matulong namin sa mga apektado ng oil spill. At nung pagbisita ko noon, dahil ako ay DepEd Secretary noon, bumisita din ako sa paaralan na ito. At nakausap ko yung ating school head at that time, ngayon principal na natin, na si Sir Christopher. At nabanggit niya yung pangangailangan nila ng isang lugar kung saan pwede sila makapagsagawa ng kanilang mga programa na hindi sila naiinitan at hindi nauulanan yung ating mga learners. Nung panahon na yon, wala pa akong masagot kay Sir Christopher dahil bawal naman po sa Department of Education na mag-budget para sa covered court. And syempre sa Office of the Vice President ay hindi po kami pinapayagan na mag-submit ng project for infrastructure projects. At noong mga dumaan na mga buwan, nagkaroon ng partnership ang Filipino-Chinese Youth Foundation Committee Incorporated at Office of the Vice President, kasama na rin ang people sa Republic of China Embassy na magbigay ng mga covered courts kung saan merong pangangailangan tulad ng paaralan na ito. Kaya bumisita na naman kami ulit dito, unang-una, para ipaintindi sa mga bata ang kahalagahan ng mga pangarap nila at interest nila sa sports, lalong-lalo na sa basketball dahil number 1 ang Pilipinas, ang mga Filipino players sa ASEAN sa basketball. At pangalawa, yung kahalagahan ng pagtatapos ng pag-aaral nila. At pangatlo, yung anti-insurgency campaign ng Office of the Vice President dahil lagi ko sinasabi sa ating mga komunidad na napakahalaga na manatiling mapayapa at maunlad ang ating mga lugar at huwag nila ibigay yung kanilang suporta sa mga grupo na ang gusto lang ay magkagulo at gamit ang dahas ay magkagulo ang ating mga komunidad. Maliban po sa bayan ng Pola, meron pa kayong project sa ibang bayan dito sa Mindoro? Ngayon po, pagkatapos dito sa Pola, pupunta po kami sa Baco, Oriental Mindoro. Yun naman po ay ang project ng Office of the Vice President na pagbabago campaign. So meron po kami doon na environment project natin na tree planting at yung education advocacy natin sa mga kabataan. Vice, nabanggit niyo yung tungkol po sa insurgency. Sa Occidental Mindoro, Mamburao. May comment po kayo about yung last encounter? Yes, oo. Yan po yung rason kung bakit pinili ko yung turnover dito sa Oriental Mindoro na puntahan. Dahil gusto ko ipaintindi sa ating mga komunidad na hindi man natin sinasabi na lumaban sila. Dahil hindi naman nila trabaho ang lumaban kontra insurensiya o sa mga NPA. Ang sinasabi at hinihingi natin ay humindi sila. Hindian nila ang pagtulong at pagbigay suporta sa mga armadong grupo. Sabihin lang nila, napakasimple, ayaw namin dito sa lugar namin, ayaw namin na merong mga armadong grupo sa lugar namin dahil magkakagulo yung lugar namin at masisira yung pangkabuhayan namin, yung trabaho namin, yung pag-aaral ng mga anak namin at yung kapayapaan sa lugar. Alright mga kababayan, so meron tayong nakita ditong video clip ni VP Sara Duterte kung saan bumisita po siya sa Pola, Oriental Mindoro upang balikan yung mga kabataang mag-aaral na bigyan niya ulit ng pag-asa at isang makabuluhang mensahe na ipagpatuloy yung kanilang nasimulang gawain sa kanilang pag-aaral at kung ano yung kahalagahan ng edukasyon. So nasabi dito ni VP Sara Duterte na hindi lang isang beses pala siya nakapunta dito sa lugar na ito at maraming beses na, siguro parang pangalawa o pangatlo niya nang punta dito. So yung una dito is yung nagkaroon ng oil spill sa lugar at pumunta ang Office of the Vice President upang
alamin kung ano yung maitutulong 'no, ng ating, ahensya ng VP Sara 'no, na kung ano yung maibibigay niyang tulong dito sa komunidad. So ngayong nagbalik siya mga kababayan dito sa, Mindoro, especially dito sa, Pola Oriental Mindoro ay, isa sa mga nagustuhan ko dito mga kababayan yung, in-educate niya yung community lalo na yung mga kabataan 'no, pagdating dito sa insurgency 'no. Kumbaga yung anti-insurgency na tinatawag niya na alam naman po natin na talagang, ito talaga yung isa sa mga adbokasiya ni VP Sara Duterte 'no, na talagang, supilin itong mga armadong grupo kagaya na lamang po ng, NPA na nasabi niya na patuloy po na nagre-recruit sa mga eskuwelahan lalo na sa mga kabataan ano, na kamakailan ay napabalita na naman 'no, na meron na namang mga kabataan. So, para sa akin mga kababayan napakahalaga na personal na bumibisita yung mga ganitong klaseng leader lalo na sa mga lugar na hindi naaabot masyado ng, gobyerno 'no. Eto kagaya nitong, mga malalayong lugar at, yung iba nga 'di ba may napapansin kayo at napapanood na mga clip, short clip videos o mga videos from, netizen na pinupuntahan talaga ni VP Sara Duterte kahit taas pa yan ng bundok, masukal ang lugar. Talagang, pinupuntahan niya 'yan halos remote area na talaga na hindi na naaabot ng, tulong. So, sa tulong po ng Office of the Vice President ay, nakakatulong 'no, kahit papaano ang ating, Vice Presidente na makapagpaabot ng, konting tulong 'no, at, konting pag-asa na sila ay, nakikita at, naririnig ng, gobyerno. So, para sa akin din mga kababayan hindi naman masama 'no, na, tumanggap ng, tulong 'no, mula dito sa Chinese community na nagpapakita naman din 'no, ng, magandang, adhikain para sa ating, mga kababayan 'no, na kung sila naman talaga ay magbebenepisyo dito sa itutulong na cover court ay wala naman ako nakikitang problema doon 'no. At, alam naman din ni VP Sara Duterte ang, limitasyon 'no. At, siyempre kung alam naman na natin na merong iba pang, dahilan ang ating, Vice Presidente ayan ay, tiyak na makakatulong po sa ating mga kababayan na talagang nangangailangan. Kasi alam natin na yung puso talaga nito ni, Vice President ay para po talaga sa mga nasalaylayan 'no. Makikita niyo siya na bumibisita sa mga, namatayan, nawalan ng tirahan, nawalan ng kabuhayan. So yung mga, the usual na story talaga ng totoong buhay ay, hindi lang natin nakikita sa mga, mainstream media 'no. Kadalasan ito ay kuha ng mga concerned citizen, mga netizen na ibinabahagi sa kani-kanilang mga Facebook page. Kaya nakakatuwa yung mga ganitong, balita 'no, kaya ako ay, nagbabahagi sa inyo ng ilang mga updates ng ating Vice Presidente kasi baka masabi na naman na wala namang ginagawa ang ating, Vice Presidente 'no, pero hindi niyo alam na siya ay gumagawa, kumikilos siya sa ibaba 'no. Hindi lang siya nagbibitbit ng mga mainstream media para kuhaan yung mga ganitong bagay. So ang kagandahan dito mga kababayan ay, pati tayo ay na-e-enlighten 'no sa mga, bagay-bagay and also dito nga po sa kanyang adbokasya na alam talaga natin na consistent talaga si VP Sara Duterte sa kanyang, ginagawa upang sugpuin itong, malaanay na NPA 'no, na talaga namang sumisira talaga sa buhay ng mga kabataan na may mga pangarap 'no, kasi nalalason yung kanilang isip. Kaya patuloy siya na, nakikiusap sa komunidad na tumanggi 'no, na iwasan itong mga ganitong imbitasyon dahil walang magandang maidudulot 'to sa isang komunidad kung, maaari ay, layuan nila 'no at 'wag tangkilikin itong mga, armadong grupo na ito. Dahil alam naman natin 'no, na itong mga armadong grupo na ito ay, talagang ang nais nito ay pabagsakin ang gobyerno at, palitan ang ideolohiya 'no, palitan ang, pulitika 'no, ang galawan ng sistema ng ating gobyerno at, sila yung, mag-ano, mag-take over diyaan. So ayaw naman nating mangyari yan mga kababayan dahil kung ngayon nga na, may demokrasya sa ating bansa ay nagkakagulo na tayo 'di ba? How much more kung ito pa yung, manaig sa ating bansa. So dito sa pagbabahagi ng video ni VP Sara Duterte ay malaking bagay 'no, na naipapakita natin sa taong bayan kung paano kumilos at
kung ano talaga yung goal ng ating Vice Presidente at talagang nakakatuwa dahil hindi nagbago, hindi nawala sa kanya yung pagsugpo sa mga ganitong klaseng nilalang, no? Yung talagang hindi maganda yung gustong ibahagi para sa ating komunidad. At ito nga yung mga armadong grupo, no? So again, mga kababayan, ito lamang ay ilan sa mga video clip ni VP Sara Duterte kung saan mapapakita ko sa inyo na siya talaga ay umiikot at nagtatrabaho at hindi naglulugaw lang sa kanyang opisina at pa-travel-travel lang, no? So again, short clip lamang ito at pagpapakita na ang malasakit ng ating Vice Presidente ay hindi talaga matatawaran. Muli maraming salamat mga kababayan at God bless po sa inyong lahat.